Dear Amihan Stories presents Impregnated by the Billionaire Best Friend, written by Smiling Ace. Oh my God, it's positive. Naluluhang napasandal na lamang si Olivia sa pader ng kanyang banyo. Hawak ang tiyan niya. Natutop ni Olivia ang bibig habang pinagmamasdan ang dalawang matitingkad na kulay pulang guhit sa pregnancy test kit. Nakatatlong pregnancy test kit na siya at pare-pareho ang resulta. Jeff. Bigkas niya sa pangalan ng kababata at siguradong ama ng dinadala niya. Isang buwan na ang nakalilipas nang mangyari ang hindi inaasahang tagpo sa pagitan nila ni Jeffrey. Kapwa sila lasing noong mga panahong iyon. Sinamahan niya itong uminom dahil broken-hearted ito. Iniwan kasi ito ng girlfriend nito. Pero nang magising silang dalawa sa kondo nito, ay kapwa sila walang suot. Alam niya na may nangyari sa kanila ng gabing iyon. Kinabukasan ay maagang naghanda si Olivia para puntahan si Jeffrey. Day off niya bilang nurse sa ospital na pinapasukan, kaya ngayon niya ito kakausapin. Good morning po, Ma'am Olivia. Bati sa kanya ng receptionist pagpasok niya sa kumpanya nito. Si Jeffrey na ang CEO ngayon ng Garcia Telecommunications na ipinasa ng daddy nito. Ang daddy niya at daddy ni Jeffrey ay magkaibigan. Ang ama ni Olivia ang official company attorney ng kumpanya ng mga Garcia at kahit nasa Canada na naninirahan ng mga magulang niya, ay daddy pa rin niya ang attorney na pinagkakatiwalaan ng mga ito. Kahit pa si Jeffrey na ang kasalukuyang CEO. Iyon din ang dahilan kaya mga bata pa lang ay naging malapit na magkaibigan na silang dalawa. Good morning. Nandiyan na ba si Jeff? Nakangiti niyang tanong sa receptionist. Yes, Ma'am Olivia. Kadarating lang po niya. Ito po ang keycard ng elevator niya. Inabot nito ang gintong keycard na tanging access para magamit ang executive elevator ni Jeffrey. Kilala naman siya ng mga empleyado nito, kaya ganun na lamang kadali sa mga ito na ibigay ang keycard kahit walang prior approval ni Jeffrey. Habang nasa elevator, ay paulit-ulit na pinapakalma ni Olivia ang sarili. Napatingin siya sa bag at inilabas sa mga pregnancy test kit na dinala niya. Paano mo tatanggapin ang malalaman mo, Jeff? Kahit siya ay hindi pa rin matanggap ang nangyari. Isang beses lang naman nangyari yun sa kanila, na naging dahilan pa nga ng ilang araw nilang ilangan, bago nila napag-usapan na kalimutan na lang. Hindi lang niya inaasahan na ang isang beses na iyon ay magbubunga, at siguradong tuluyang babago sa kanilang samahan. Nang tumigil ang elevator ay mabilis na lumabas si Olivia at nilakad ang hallway papunta sa opisina ni Jeffrey. Nagtaka pa siya nang makitang bakante ang mesa ng sekretarya na nasa labas lang ng opisina nito. Nasaan naman kaya si Gina? Aniya sa isip at dumiretso sa pinto ng opisina ni Jeffrey. Kinatok niya lang iyon ng isang beses bago binuksan. Jeff? Ngunit natigilan siya nang makita ang isang babaeng nakakandong at nakikipaghalikan dito. Huminto lang ang mga ito nang mapansin siya. Oh, hey Ollie, hindi ka naman nagpasabi na pupunta ka rito. Ani Jeff na malaki ang ngiti. Tumingin si Olivia sa babae na walang iba kundi si Geraldine, ang ex-girlfriend nito. Oo, gusto sana kitang makausap, pero mukhang abala ka yata ngayon. Babalik na lang siguro ako. No, it's okay. Paalis na rin naman ako. Singit ni Geraldine at umalis mula sa kandungan ni Jeffrey. Umiwas ng tingin si Olivia habang matamis na nagngingitian ang dalawa. Hindi niya kayang makita yon dahil nasasaktan siya. Lingid sa kaalaman ni Jeffrey ay may lihim siyang pagtingin dito matagal na. Itinago niya lang iyon dahil natatakot siyang makasira iyon sa pagkakaibigan nilang dalawa. I'll go ahead, hon. Sunduin mo ako mamaya, ha? Ibibigay ko sa iyong ipinangako ko. Ani Geraldine at kumindat pa kay Jeffrey. Nang humarap ito sa kanya, ay sandali silang nagtitigan. Nakita pa niya ang bahagyang pagtaas ng isang kilay nito sa kanya, bago ngumiti. Bye, Han. I love you. Muling paalam nito kay Jeffrey. I love you too. Tugon naman ni Jeffrey. Bye, Olivia.
Ani Geraldine at tinapik pa ang pisngi niya. Nagbigay na lang ng peking ngiti si Olivia rito. Noon pa man ay hindi na niya gusto ang babae. Hindi dahil sa ito ang kinababaliwan ni Jeffrey, kundi dahil walang kagusto-gusto sa ugali nito. Hindi nga niya alam kung ano bang nagustuhan ni Jeffrey rito at bakit tumagal ng 3 taon ang relasyon ng mga ito. Bukod sa maganda, wala naman ang ibang kapuri-puri sa malditang babae. Nang tuluyang umalis si Geraldine, ay saka lamang siya nagawang balingan ng tingin ni Jeffrey. Ollie, come, have a seat. Turo nito sa upuang nasa harapan ng mesa nito. Wala kang pasok ngayon? Umiling siya patapos umupo. Day off ko ngayon. Nagpunta ako rito para sana kausapin ka. Pero... Tumigil siya sandali para balingan ang pinto na nilabasan ni Geraldine. Bakit siya nandito? Akala ko break na kayo. Yun kasi ang dahilan kaya napainom sila at nangyari ang hindi dapat mangyari. Natural lamang na magulat siyang makitang mukhang okay ng dalawa. Bigla namang umiti ng malapad si Jeffrey na ikinairita lang niya. Oh yeah, about that, sasabihin ko sana sa iyong magandang balita na ito once we meet. But since nandito ka na, ay sasabihin ko na. Anito na parang sobrang saya sa sasabihin. Geraldine and I were back together. At sa'yo ko palang to sasabihin. But I'm planning on proposing to her. Nanlaki ang mga mata ni Olivia at para bang nahulog ang puso niya sa narinig. Wala siyang marinig sa mga sumunod na sinabi ni Jeffrey, kahit pa bumubukas ang bibig nito. No, you can't do that, Jeff! Hindi niya napigilang bulalas at napatayo pa ng marahas. Natigilan naman si Jeffrey at unti-unting nabura ang ngiti sa labi. Sa lubong ng mga kilay nito na mukhang nagtataka sa inaasal niya. What do you mean by no? Ano bang nangyayari, Olivia? Alam niyang seryoso ito dahil tinawag siya nito sa buong pangalan. Tinatawag lang naman siyang Olivia nito kapag seryoso ito at alam niya yon. Alam na alam dahil mga bata pa lang sila ay kilala na nila ang isa't isa. Hindi mo pwedeng pakasalan si Geraldine, Jeff. Nakayuko at mahina ang tinig niyang sabi. What? And why shouldn't I, Olivia? Dahil buntis ako. Kitang-kita niya kung paano unti-unting lumaki ang mga mata ni Jeffrey nang isiwalat niya ang katotohanan iyon. Tila nawala ng kulay ang mukha nito at parang natulala na lamang sa kawalan. Buntis ako, Jeff, at ikaw ang ama. Dagdag niya pa, sabay labas ng 3 pregnancy test kit at inilapag ang mga iyon sa ibabaw ng mesa. Doon naman bumaling ang atensyon ng lalaki na wala pa ring reaksyon sa nakabibiglang balita. Sandali pa ay napatayo si Jeffrey at napahilamos sa mukha nito. Iiling-iling ito habang nakatitig pa rin sa mga pregnancy test kit. This can't be true. Hindi to totoo. Tell me this is not true, Ollie. Isa na naman ba to sa mga prank mo? Kasi kung oo, then better stop this. Panalo ka na. Namumutlang sabi nito habang nakaturo sa pregnancy test kit at nakatitig sa kanya. I wish na hindi na lang totoo, Jeff. Pero totoo talaga. Buntis ako. Napayuko si Olivia habang kagat ang ibabang labi. Pumatak na isa-isa ang mga luha niyang kanina pa pinipigilan. Nasasaktan siya sa nakikita niyang reaksyon ni Jeffrey. Pinaghandaan naman niya iyon. Bago tumungo kay Jeffrey, ay hinanda na niya ang sarili sa anumang magiging reaksyon nito. Ganoon pa man ay masakit pa rin. Pabagsak na naupo muli si Jeffrey sa swivel chair at frustrated na ibinaon ang muka sa mga palad. Isang beses lang yun, Ollie. Napaka-imposible naman na may mabuo agad sa isang gabing yun. Anito na mukhang hindi pa rin kumbinsido. Muli siyang tiningnan nito na parang sinusukat kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Are you sure that you're pregnant? Or sigurado kang akin yan? Mapapalagpas ni Olivia ang anumang sasabihin nito, pero hindi ang huli na tila may pagdududa. And what are you implying, Jeffrey? Na nabuntis ako ng ibang lalaki? Kahit na alam mong wala naman akong boyfriend? Tapos ipinapaako ko sa'yo ngayon? Ganun ba?
Bakit ko naman gagawin ang bagay na yon? Dahil ayaw mong magkabalikan kami ni Geraldine. Mabilis namang sagot sa kanya nito. Ayaw mo sa kanya ever since, right? Kaya nang malaman mong nagkabalikan na kami at may plano akong pakasalan siya, ay nagkakaganyan ka na. Ano bang problema, Olivia? Sa inis ay hindi na nakapagpigil si Olivia at sinampal ang lalaki na labis nitong ikinagulat. Hindi iyon ang unang beses na nagkaroon sila ng pagtatalo, pero iyon ang unang beses na nasaktan niya ito. Ang problema ay nagmahal ako sa baliw na tulad mo, Jeffrey. Sigaw niya na hindi na rin niya pinigilan pa. Wala na siyang pakialam pa kung anong maging reaksyon ni Jeffrey sa pag-amin niya. Mahal kita higit pa sa isang kaibigan. Mas nauna kitang minahal kaysa kay Geraldine. Pero nung dumating siya, ay nagparaya ako kahit masakit. Nakita kasi kitang masaya sa kanya. At ayokong makasira sa saya na yon, kaya tumahimik na lang ako. Mariin niyang pinunasan ng mga luha at huminga ng malalim. Hindi siya bumitaw ng titig sa mga mata ng lalaki na natulala na lang marahil sa naging pag-amin niya. You know what? Asikasuhin mo na lang ang proposal plan mo para kay Geraldine. Kalimutan mo na lang tong sinabi ko sa iyo ngayon. Itong bata na dinadala ko, ako nang bahala rito. Total ay isang gabing pagkakamali lang naman ang tingin mo rito. Walang emosyon niyang sabi bago umalis mula sa opisina nito. Masakit yun para sa kanya. Hindi man niya narinig, pero sapat na ang nakita niyang reaksyon ni Jeffrey para gawin ang desisyon na layuan ito. Kaya naman agad-agad, kahit padaig niya pa ang dinurog na paminta sa kalagayan niya, ay nag-file agad siya ng immediate resignation sa ospital na pinagtatrabahuhan. Nilagay niya roon ang pagbubuntis niya bilang dahilan, kaya agad siyang napagbigyan. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, friend? Grabe naman, pabigla-bigla. Hindi ako nakahabol sa mga pangyayari. Malungkot na sabi ng kaibigan niyang si Aliyah, na tulad niya ay nurse rin. Kanina lang din ito nalaman ng pagbubuntis niya nang mag-file siya ng resignation, kaya agad siyang pinuntahan ito sa apartment niya. Matapos kong makita ang naging reaksyon ni Jeffrey, ay napagtanto kong wala na ring dahilan para magstay pa ako rito. Sagot niya na panaka-naka ang paghikbi habang nag-iimpake ng mga damit. Saan ka naman pupunta ngayon? Susunod ka na ba sa Canada sa mga magulang mo? Alam na ba nilang pagbubuntis mo at ang nangyari sa inyo ni Jeffrey? Natigilan si Olivia at natulala sandali sa mga damit sa maleta. Napapikit siya at umiling. Hindi, Aliyah. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanila eh. Sagot niya sa kahumagulhol kaya agad siyang niyakap ng kaibigan. Bukod kay Jeffrey, si Aliyah lang ang tanging pinagkakatiwalaan niya. Katunayan ay ito lang ang may alam na may lihim siyang pagtingin sa childhood best friend niya na hindi na rin lihim ngayon. Hindi pa ako ready na sabihin ito kina Mom and Dad. Natatakot kasi ako sa magiging reaksyon nila. Pinagkatiwalaan nila ako nung nagpaiwan ako rito. Tapos malalaman na lang nila na nabuntis ang kaisa-isa nilang anak dahil sa kalasingan. Siguradong magiging malaking gulo ito sa mga pamilya namin. Ani yan ang mahimasmasan. Naiintindihan ko naman, friend. Hindi rin madali ang pinagdadaanan mo ngayon. May simpatsya na sabi naman ni Aliyah. Doon na lang muna ako kina Lola sa probinsya namin sa Albay. Mas maiintindihan nila ako at mapapakiusapan ko naman sila. Doon ko na lang palalakihin itong pinagbubuntis ko. Bahala na kung ano ang sunod na mangyayari. Ang gusto ko lang ay lumayo rito ngayon. Walang nagawa si Aliyah kundi suportahan ang desisyon niya. Nang araw ring iyon ay bumiyahe siya paalis nang hindi man lang nagpapaalam kay Jeffrey. Isang linggo ang mabilis na dumaan, pero ang mga nangyari ay parang kahapon lang kay Jeffrey. Sa tuwing naaalala niya ang nangyaring pagtatalo nila ni Olivia, ay natutulala na lamang siya, tulad ngayon. Sir Jeff? Untag sa kanya ng sekretarya. Napakurap-kurap naman siya at tiningnan ito. What is it, Gina? Sir, ready na po ang boardroom. Naroon na rin ang marketing representatives at kayo na lang hinihintay. Tumango naman siya at sinabing susunod na siya. Nagbitaw siya ng malalim na paghinga bago kinuha ang phone. Pero natigilan siya nang mag-flash ang wallpaper niya. Hindi iyon picture ng mga magulang niya o ng girlfriend,
kundi picture nila ni Olivia noong sila'y mga bata pa. Makikita sa picture ang labis na saya nila na para bang wala silang problema. Isa yun sa mga paborito niyang larawan dahil birthday niya yun at pinayagan sila ni Olivia na gumawa ng cake niya kaya puro sila dumi sa muka. Hinding-hindi niya makakalimutan ang araw na iyon kaya't gumuhit na lang ang mapait ng ngiti sa kanyang labi. What I have done, I hurt an important woman in my life. Aniya kasabay ng pagpatak ng kanyang luha. Sinabunutan niya ang sarili at paulit-ulit na inumpog ang noo sa mesa niya. Ang gago mo, Jeffrey! Ang gago mo! Sigaw niya para ilabas ang isang linggong bigat na dinadala. Sa mga nagdaang araw, ngayon lamang sumabog ang bigat na iyon na hindi na niya kinaya. Sir! Sir Jeff! Itigil niyo po yan! Nag-aalalang sigaw ng sekretarya niya nang maabutan nito ang ginagawa niyang pananakit sa sarili. Let me be Gina. I deserve this. This is nothing compared to the pain I caused on her. Aniya nang awatin siya nito. Sir, tama na po. Kung ano man pong pinagdadaanan niyo, ay hindi po tama na saktan niyo ang sarili niyo. No, I deserve this. Dahil gago ako. Nasaktan ko si Olivia. And now she's gone. She left me with our child. Bulalas niya at hinayaan ang sariling makita ng sekretarya ang kahinaan niya. Malamang ay dahil sa bigat na dinadala at ginawang pananakit sa sarili, ay nawalan siya ng malay. Nang magising siya ay nasa kwarto na siya. Hindi sa condo unit niya, kundi sa mansyon ng mga magulang niya. Huwag ka munang bumangon, anak. Napalingon siya sa mami niya na naroon din pala sa silid. Agad itong lumapit at umalalay sa kanya. Nahihilo pa siya at parang nilalagnat. May nakaparin siyang benda sa kanyang noo. What happened, Mom? Bakit ako nandito? Tanong niya sa nag-aalalang ina. Gina called us. Nawalan ka raw ng malay sa opisina mo. And when we get there, nakita namin na dumudugo ang noo mo. Alam naming ayaw mo sa ospital, kaya tinawagan na lang namin si Dr. Roberto para gamutin ang sugat mo. May lagnat ka rin ngayon dahil sa nangyari. Ang dad mo na munang umasikasa sa mga iniwan mong meeting sa company. Sagot ng ina at tatahimik sandali. Hindi naman niya ito tiningnan at saka natulala lang sa kawalan. Noon sa tuwing nagkakasugat siya, ay mami ni Olivia na isa ring nurse ang gumagamot sa kanya. Dahil ayaw niya nga sa ospital. Takot kasi siya sa injection at sa amoy ng ospital hanggang ngayon. Natatawa na nga lang siya dahil ngayon lang niya naalala ang pangako ni Olivia na magiging nurse ito para kapag nagkasugat siya ay ito na ang gagamot sa kanya. Ngunit ngayon ay wala na ito. Nalaman na lang niyang nag-resign na ito sa pinagtatrabahuhang ospital at wala na rin ito sa apartment nito. Nakablock na ang number niya rito at deactivated na rin ang mga social media accounts nito. Kaya hindi na niya ito makontak pa. Sinabi sa amin ni Gina kung anong mga sinabi mo bago ka mawalan ng malay, anak. Ano ba talagang nangyari, ha? Tell me, son. Mommy's here. Makikinig ako sa'yo. Nang marinig niya ang sinabi ng ina at ang mahinang pagsinghot nito, ay automatikong bumagsak ang mga luha niya, kaya mabilis siyang niyakap ng ina. I messed up big time, Mom. I hurt Olivia. She's pregnant. I impregnated her. Yet I hurt her. Aniya at parang bata na iniyak ang lahat sa kanyang ina na nakinig lang. I need to see her, Mom. Kailangan ko bumawi sa mga nagawa ko. I'm such a stupid man. Tumalikod ako sa responsibilidad. Pinagdudahan ko siya at nasaktan ko siya, Mom. I know, son. I understand. Kahit ako ay hindi nang gustong ipagawa sa'yo. You need to fix this. But you need to rest first. Hindi maganda na harapin mo si Olivia na ganyan ang kalagayan mo. Magpahinga ka muna at magpagaling. Payo ng kanyang ina. At tila dala ng mahikan ng mga salita nito, ay nakaramdam siya ng antok hanggang sa siya ay makatulog. 2 araw ang lumipas at tuluyan ang gumaling si Jeffrey. Gayunpaman ay may benda pa rin ang sugat niya sa noo. Malalim kasi ang sugat na natamo niya roon na baka ilang linggo o buwan pa bago gumaling. Dahil din sa nangyari ay pinagbabawalan muna siya ng ama na lumabas ng mansyon at pinayuhan siya na magpahinga.
Kaya kahit na alam na niya na nasa Albay si Olivia at balak na niya itong puntahan agad-agad, ay hindi pa rin niya ito mapuntahan. Papayagan lang siya ng ama kapag maayos na siya at nakikita ng mga ito na nasa katinoan na siya para sundan si Olivia. Habang siya ay nagpapahinga sa pavilion sa likuran ng kanilang mansyon, ay dumating si Geraldine. Han! Oh my gosh! I heard what happened to you. Are you okay, ha? Alalang-alala nitong tanong at tiningnan ng benda sa noo niya. My poor sweet honey, ano ba kasi ang ginawa mo, ha? Alam mo bang pinag-alala mo ko? Noong narinig ko ang nangyari sa'yo, ay gustong-gusto ko talagang umuwi agad. Pero hindi naman ako makaalis sa shoot namin sa Paris. I'm so sorry ngayon lang ako, but I bought something for you. Nilapag nito ang mga dala nitong paper bags. Ito pa ang nagbukas at excited na ipinakita at ipinaliwanag kung ano ang laman ng mga iyon. Tahimik lang si Jeffrey habang nakikinig dito. Hey Han, magsalita ka naman dyan. Talk to me. Ayaw mo ba sa mga binili ko for you? Tila nagtatampo nitong sabi. Umiling naman si Jeffrey na hindi pa rin bumibitaw ng tingin dito. I'm just tired. Thank you by the way. Sagot niyang walang kabuhay-buhay. Hindi niya maintindihan kung bakit tila biglang nawala ang spark na palagi niyang nararamdaman kapag nakikita at kasama si Geraldine. Iyon kasi ang isa sa mga dahilan kung bakit niya ito minahal. Naniniwala kasi siya sa love sparks na kapag naramdaman mo iyon sa isang tao, ay ito na ang para sa'yo. Ang baduy man pakinggan, pero yun ang pinaniniwalaan at pinanghahawakan niya, kaya tumagal din sila ng 3 taon ni Geraldine. Pero matapos sa mga nangyari, tila ang spark na dating nagpapa-excite sa kanya kapag nandyan si Geraldine ay nawala na ng epekto. Why are you so cold to me? May nagawa ba akong mali? Are you mad at me dahil di ako nakauwi agad after what happened to you? Sabi ko naman sa'yo na I'm busy rin, right? Hindi ko pwedeng iwan ang shoot sa Paris dahil big client yon. Sabi ni Geraldine na tila napipika na sa pananahimik at pagiging seryoso niya. Si Olivia, kapag nalaman niyang nasugatan ako kahit na maliit lang sa daliri o kahit pa inubo lang ako, nandiyan agad siya. Sinisermonan ako pero aasikasuhin ako kaagad. Sabi niya na hindi niya rin alam kung saan ang galing, dahilan para lalong manggalaiti ang babae. And I'm not your boring, ugly nurse best friend, so stop comparing me to her. Hindi kami magka-level. Shut up! Sigaw niya na ikinagulat ng babae. Don't you dare say something like that to her, Geraldine. Wag na wag mong lalaitin sa harap ko si Olivia. You're right, hindi kayo magka-level, 'cause you're nothing compared to her. Malakas na sampal sa pisngi ang tumama sa kanya mula kay Geraldine. Hindi niya iyon ininda at tinitigan lang ng malamig ang babae. Leave, Geraldine. We're done. Malamig niyang sabi bago tumayo pero agad siyang pinigilan ng babae. No, Han, I'm sorry. I'm so sorry, okay? I didn't mean to say those things against her, okay? I'm just mad dahil kino-compare mo ko sa kanya, although I have a valid reason. I'm sorry. Malambing na nito at sunod-sunod siyang hinalikan sa labi at pisngi na sinampal nito, pero nanatili lang siyang malamig. Magpapahinga na ako. Magpahatid ka na lang sa mga driver. Aniya bago ito tinalikuran. Desidido na siya na tapusin ang kabaliwan niya kay Geraldine at sundan si Olivia para bumawi sa mga nagawa niya rito. Siguro nga ay nakatulong ang pag-umpog niya sa sariling ulo para matauhan at makita ang halaga ni Olivia. Wait for me, Ollie. I promise, I will fix everything. Gagawin ko ang lahat, mapatawad mo lang ako. Just wait for me. Sa kabilang banda ay nakapag-adjust na si Olivia sa buhay probinsya sa Albay. 3 buwan na rin siya roon. May mga pagkakataon na nalulungkot pa rin siya kapag naaalala ang mga nangyari. Pero kapag nakikita niya ang tiyan na lumalaki, ay isinasantabi na lamang niya ang lungkot. Sa ngayon ay masaya na lang siyang lumalaking malusog ang bata sa sinapupunan niya at sa buhay niya ngayon. Kahit pa napalayo siya sa Maynila at sa trabahong nakasanayan, ay mabilis naman niyang naadap ang buhay sa Albay. Naging malaking tulong din ng lolo at lola niyang suportado siya. Alam na rin ng mga ito na si Jeffrey ang ama ng dinadala niya.
Hindi naman niya iyon itinago sa mga ito dahil alam niyang maiintindihan naman siya ng mga ito. Kaya lang ay nalungkot din ang mga ito sa nangyari sa kanila ni Jeffrey, lalo pat kilala nila ang lalaki. Ipinagpapasalamat niya rin na tumupad ang mga ito sa pangako na hindi muna sasabihin sa mga magulang niya ang totoo, pero hindi pa rin sang-ayon ng mga ito sa paglilihim niya. Halos araw-araw nga sa nagdaang buwan ay kinukulit na siya ng mga ito na sabihin na sa mga magulang ang pagbubuntis niya, pero hindi pa rin siya handa. Ay, parang ang lalim naman yata ng iniisip mo, be. Anong meron? Iniisip mo na naman ang pudra ng tiyanak sa tiyan mo, ano? Hirit ni Jaya na isang bading. Kasambahay ito ng lolo at lola niya at pinagkakatiwalaan sa negosyo. Maingay ito at masayahin, kaya mabilis na nakapalagayan niya ng loob. Loka, hindi no? Iniisip ko lang kung anong masarap ulamin mamaya. Dahilan niya para hindi na siya kulitin ito. Asus! Kunwari ka pa eh. Kitang-kita naman sa'yo. Huwag mong intindihin yon. Mahal ka rin nun. Napangiti ng mapait si Olivia at napailing na lang. Sana nga'y ganun nga. Bulong niya at muling ipinagpatuloy ang paggawa ng clay pot. Kilala ang Tiwi Albay sa paggawa ng clay pot o potteries at ang lolo at lola niya ang isa sa mga pinakamalaking paggawaan ng clay pot at ceramics sa lugar na iyon. Noong unang dating nga niya ay naengganyo agad siyang subukan ng paggawa kaya nagpaturo siya kay Jaya. At nang matuto ay iyon na ang ginawa niyang libangan sa araw-araw. Habang siya ay abala sa paggawa ng clay pot, ay bigla na lamang dumilim ang paningin niya. Napangiti siya dahil kilala niya ang taong nagtakip ng mga mata niya. Ano na naman ang kailangan mo, Jansen? Aniya na para bang hindi na yun bago. Tumawa naman ang lalaki sa likuran niya at humarap sa kanya. Alam na alam mo talagang ako yun ah. Nagmerienda ka na ba? May dala akong pasalubong, Olivia. Anito at ipinakita ang isang plastic na bitbit na may lamang pansit at tinapay. Ay, tamang-tama. Gutom na ako. Buti dumating ka, brother dear. Singit naman ni Jaya. Kuya nito si Jansen na isang pulis. Ang timawa talaga nito. Para kay Olivia yan eh. Shut up, kuya. Hindi naman niya ito mauubos, no? Huwag mo akong pagdamutan. Hindi talaga kita ilalakad dyan. Hoy, tumahimik ka nga, JB. Saway nito at tinawag pa sa totoong pangalan si Jaya. Napangiti na lang si Olivia sa asaran na magkapatid. Hindi na yun bago sa kanya at palagi nga niyang inaabangan niyon. Ang isa pa sa hindi na bago sa kanya ay ang pagkagusto ni Jansen sa kanya. Nagulat pa nga siya rito noong unang buwan niya sa Albay. Unang kita pa lang niya rito, pero nagtanong na ito kaagad kung pwede siyang ligawan. Nilinaw naman niyang buntis siya at walang planong pumasok sa isang relasyon sa ngayon. Iginalang naman iyon ni Jansen, pero tuloy pa rin ito sa pagbisita sa kanya at pagdala ng kung ano-anong pasalubong. Kaibigan na niya kung ituring ito at hanggang doon lang iyon. Hanggang ngayon kasi, aminin man niya o hindi, si Jeffrey pa rin talaga ang nilalaman ng puso niya sa kabila ng nangyari. Oh, kumain ka na, Olivia. Baka maubusan ka pa ni JB. Timawa pa naman ang isang yon. Anito at inabot ang isang plato na may pansit at tinapay. Nakangiti naman niya iyong tinanggap matapos makapaglinis ng kamay at nagpasalamat. Salamat, Jansen. Ikaw, kumain ka na rin. Saluhan mo na kami. Talagang kakain ako. Hindi pa nga ako kumakain eh. Dapat nga'y atin lang to. Kaso nakihati naman ang iba dyan. Anito at tumingin pa sa kapatid na umirap lang. Kauuwi mo lang ba? Tanong niya rito kahit nahalata naman. Nakasuot pa kasi ito ng uniforme nitong pangpulis. Oo, dumaan lang ako rito para dalhan ka ng pasalubong at ihatid ka mamaya pa uwi. Nangako ako kina Tatay Gabo at Nanay Alice na ihahatid kita. Sagot nito habang maganang kumakain. Hindi mo naman kasi kailangan gawin yung Jansen. Si Jaya naman ang kasakasama ko umuwi. Sa halip na nakakauwi ka na para magpahinga, ay naaabala ka patuloy. At sino namang nagsabi siyang abala ka? Hindi ka abala, ano ka ba? At saka ayos lang to. Baka sakaling matipuhan mo na rin ako. Eh di sulit na sulit, di ba? Sabi nito at kumindat pa. Napailing na lang si Olivia. Napaka-vocal kasi talaga ng lalaki
at kung ano ang nasa isip ay sinasabi talaga nito. Nakasanayan na nga lang niya kaya hindi na siya naiilang sa mga banat nito. Asa ka naman dyan? Mas mahal yan si Papa Jeff, no? Eh yun ang original and one and only. Asar naman ng kapatid nito. Papa Jeff mo mukha mo. Makita ko yun sa paking ko pa yun sa harap niyo eh. Singhal ni Jansen sabay baling sa kanya. Kung ako na lang ang minahal mo, Olivia, hindi ko gagawin ang ginawa sa'yo ng ungas na yun. Napakaganda at napakabait mo para pabayaan. Gago na lang ang gagawa nun, at ang gagong yun ay Jeffrey ang pangalan. Tahimik lang nang umiti si Olivia habang pinapanood ang debate ng magkapatid. Kung natuturuan nga lang ang puso, wala sanang masasaktan sa pagpili kung kanino ito titibok. Bulong niya sa isipan at mapait nang umiti habang hawak ang kanyang tiyan. Kung gago man si Jeffrey, ako naman ay tanga. Dahil hanggang ngayon, ay ang gagong lalaking yun pa rin ang mahal ko. Hay, pag-ibig nga naman. Kinahapunan ay magkasamang umuwi si Olivia at Jaya. Hinatid sila ni Jansen gamit ang sarili nitong sasakyan. Tumatawa lang siya sa bangayan ng dalawa habang sila'y papasok sa bakuran ng bahay ng kanyang lolo't lola. Nang mapansin nila ang nakaparadang sasakyan sa loob. Ay, may bisita yata! Puna ni Jaya. Napahawak naman si dibdib si Olivia nang bigla siyang kinabahan. Bigla na lang kasing pumasok sa isipan niya si Jeffrey, pero hindi naman pamilyar sa kanyang sasakyan. Ayos ka lang, Olivia? Tanong sa kanya ni Jansen. Lumapit pa ito at hinawakan siya sa mga balikat. Ayos lang. Nilalamig lang ako. Dahilan niya. Tara na pala sa loob para makapagpahinga ka na rin. Hindi siya nito binitawan sa pag-alalay hanggang sa makapasok sila sa loob. Ngunit natigilan siya nang makita ang lolo at lola niya sa sala, kausap ang lalaking hindi maganda ang tingin kay Jansen. Oh, mabuti at narito na kayo, Olivia. Apo, narito si Jeffrey. Turo ng lola niya sa lalaki na kanina pa niya pinagmamasdan. Sa 3 buwan na dumaan na hindi niya ito nakita, ay hindi niya maitatanggi na namimiss niya ito. May mga araw noon na hinihiling niyang makita ito ulit, pero ngayon nakaharap na niya ito, ay parang gusto na lang niyang magtago at wag na itong harapin pa. Tumayo at nagpaalam na muna ang lolo at lola niya. Sinama rin ng mga ito ang magkapatid na Jaya at Jansen para magkaroon sila ni Jeffrey ng oras na makapag-usap. Kumusta ka na, Oli? Tanong ni Jeffrey na bumasag sa ilang minutong nakakabinging katahimikan. Maayos naman. Masaya naman ako rito. Hindi ako pinababayaan ni na lola at inaalagaan naman nila ako at ang baby ko. Walang stress at payapas sa lugar na ito na mas maganda para sa aming dalawa. Sagot niya habang nakatingin dito. Sa kanilang dalawa, si Jeffrey ang mas hindi magawang tagalan ng pagtitig sa kanya. Ganun ba? I'm so glad to hear that. Mabuti at nasa maayos kang kalagayan dito. Kayo ng baby natin. Napigil ni Olivia ang paghinga sa huling sinabi nito. Baby nila? Gusto niyang matawa sa narinig. Para bang binibiro lamang siya ng pagkakataon. Kailangan pala na magpakalayo-layo muna siya ng 3 buwan bago niya marinig yun sa lalaki. Bakit ka nga pala nandito? Kanino mo nalaman na narito ako? Patay mali siya na lang niyang tanong. Tinitigan siya ng masinsina ni Jeffrey. Hindi ito nakapagsalita ng ilang saglit hanggang sa napansin na lang ni Olivia ang pamumula ng mga mata nito na tila pinipigilan ng iyak. Pinahanap kita, Oli. Bakit? Napayuko ito na mukhang hindi nakayanan ng bigat ng mga titig niya. Wala namang kakaiba sa titig niya. Marahil ay nakukonsensya lang ito sa mga nasabi nito sa kanya noon. Dahil napakalaki kong gago, Oli. Ang tanga-tanga ko. Nasaktan kita. At napakalaking pagkakamali ko yon. Hinanap kita para humingi ng tawad sa mga nasabi ko at sa pananakit ko sa damdamin mo. Alam ko na hindi ganun kadaling mabura ang sakit na naidulot ko sa'yo. Pero sana ibigyan mo pa ako ng pagkakataon na makabawi sa'yo. Sa inyo ng baby natin. Nakagat ni Olivia ang ibabang labi para pigilan ang sarili na maluha. Ipinangako na niya sa sarili na hindi na ulit siya iiyak. Pero heto siya ngayon
at sagana ang pagbuhos ng mga luha. 3 buwan. Talagang inabot ka pa ng 3 buwan bago mo na-realize sa mga nagawa mo, Jeffrey? Inabot ka pa ng 3 buwan bago mo ko hinanap para humingi ng tawad? Labas niya ng hinaing. Something happened, Ollie. Kung alam mo lang na gustong-gusto na kitang puntahan agad nang malaman ko kung nasan ka. Pero pinigilan ako ni na Mami and Daddy. Gusto nilang nasa maayos akong kalagayan kapag humarap ako sa'yo. Kaya ngayon lang ako nakapunta rito. Gusto niya pa sanang tanungin kung ano ang nangyari rito, pero wala siyang lakas para magsalita pa. Pinipigilan ng hikbi ang mga salita na gusto niyang sabihin. Tumayo na si Jeffrey mula sa kinauupuan nito at lumapit sa kanya. Lumuhod ito sa harapan niya at hinawakan ng kanyang mga kamay. Marahan itong pinisila mga iyon na parang pinatatahan siya. I'm so sorry, Ollie. Please, forgive me. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko noon sa'yo. Sorry kung pinagdudahan ko ang pagbubuntis mo. Sorry kung masyado akong narrow-minded at kay Geraldine lang nakafocus. But that's not gonna happen again. I already broke up with her just to be with you and our baby. Babawi ako. I promise. Paninindigan kita tang anak natin. Nagsusumamong paghingi nito ng tawad. Masaya si Olivia at para bang nawala na ang bigat na nasa dibdib niya. Iyon lang naman ang gusto niya, ang marinig ang paghingi ng tawad ni Jeffrey. Hindi naman malalim ang galit niya rito at hindi niya rin ugali ang magtanim ng sama ng loob. Pero hindi pa rin ganoon kadali para sa kanya na basta na lamang ito tanggapin. Pinapatawad na niya ito, pero kailangan pa niya ng oras para hayaang muli itong makapasok sa buhay niya. I forgive you, Jep. Pero kung ginagawa mo lang ito dahil yun ang sa tingin mo ay dapat, mas mabuting bumalik ka na lang sa Manila. Kung papipiliin ka kung pag-ibig o responsibilidad, piliin mo ang pag-ibig dahil ayokong makulong ka sa responsibilidad na hindi buo sa puso mo. Kung iniisip mo na ilalayo ko sa iyong bata, huwag ka mag-alala dahil hindi ko gagawin yon. Makikilala ka pa rin naman niya. No! Mariinang putol sa kanya ni Jeffrey. Hindi ako babalik ng Manila at iiwan kayo rito. Sabi ko naman sa'yo na babawi ako, di ba? And I'm not doing this out of guilt and responsibility, Ollie. Ginagawa ko to dahil gusto kong ipakita sa'yo na karapat-dapat pa rin ako. Hindi lang maging ama ng anak natin, kundi pati na rin maging lalaki sa puso at buhay mo. Give me a chance to prove myself this time, Ollie. Bigyan mo ko ng pagkakataon na alagaan kayo ni baby. At the same time, ay ligawan ka. Hindi na nakaimik pa si Olivia at natulala na lang sa lalaki. Pilit niyang hinahanap ang pagbibiro o pagpapanggap doon, pero wala siyang makita, kundi pagsusumamo at kaseryosohan lamang. Nang mga oras na iyon ay pinili na lang niyang manahimik at ibigay kay Jeffrey ang gusto nitong isa pang pagkakataon. Kinabukasan nang siya ay magising, ay nakahanda na ang almusal. Nagulat pa siya na sa halip ang lola niya at si Jaya ang makita sa kusina, ay si Jeffrey na tanging shorts at apron lang ang suot ang naroon. Nang payagan na niya itong manatili, ay ang lola pa niya ang nag-alok ng kwarto na pwede nitong gamitin. Malaki naman ang bahay ng lolo at lola niya, kaya hindi sila magsisiksikan. Ang good talaga ng morning kapag ganyan ang bubungad sa'yo, no? Hindi pa man luto ang almusal, ay parang busog na ako. Hirit ni Jaya na naroon na pala sa tabi niya. Bakit siyang nagluluto? Hindi naman marunong magluto ang isang yan. Tanong niya habang pinapanood nila ang lalaki sa harap ng kalan. Sabi niya kanina kung pwede siya raw magluto. Gusto ka raw niyang paglutuan kaya pinagbigyan ko na. Napaayos sila ng tayo nang lumingon sa kanila ang lalaki. Ngumiti pa ito sa kanya na halos maging guhit na lang ang mga mata nito. Bigla tuloy kinabog ng malakas ang dibdib niya. Kahinaan kasi niya ang mga ngiting iyon ng lalaki. Good morning, Ollie. Gutom ka na ba? Wait lang, paluto na ito. Maupo ka na muna. Come here. Anito at lumapit pa para alalayan siyang maupo. Kaya ko naman upong mag-isa. Salamat. Sabi niya na nagtataka pa rin sa lalaki. Nagluluto ka? Hindi ba't hindi ka naman marunong magluto? Sigurado ka bang makakain niyang hinahanda mo? I told you, iba na ako sa dating Jeffrey, Ollie. Sagot nito at muling bumalik sa harapan ng stove
pero patuloy pa rin sa pakikipag-usap sa kanya. Gusto kong bumawi sa'yo sa lahat, kaya nagpaturo ako kay Mami na magluto, para ako nang magluluto para sa'yo. And besides, fried rice and fried tapa lang naman itong niluto ko. Favorite mo ito, right? Sinupil ni Olivia ang ngiti ng pabiru siyang kalabitin ni Jaya sa tagiliran. Kakasimula pa lang ng araw at ng pagbawi ni Jeffrey, pero parang mahuhulog ni siya agad. Hindi kasi talaga nakakalimutan nito ang mga gusto at hindi niya gusto. Huwag munang bumigay, be. Pahirapan mo muna. Bulong ni Jaya na usapan na nga nila kagabi pa. Saktong tapos na sa pagluluto si Jeffrey at naghahain na ito nang dumating ang lolo at lola niya kasama si Jansen na nakauniforme na. Good morning, Olivia. Nagdala ko ng paborito mong pandesal at strawberry jam. Masarap to. Mainit-init pa itong pandesal. Sabi ni Jansen sabay lapag ng brown na paper bag ng pandesal at palaman sa harap niya. Nahuli niya pa ang pagtingin ni Jeffrey kay Jansen at ganun din naman ang huli na parang inaangasan pa si Jeffrey. Salamat Jansen. Lika, maupo ka. Saluhan mo na kami. Sabi niya para maputol na ang titigan ng dalawa. Mabilis namang umupo si Jansen sa tabi niya na ang laki-laki pa ng ngiti. Ako riyan. Biglang sabi ni Jeffrey. Napatingin silang lahat dito na malamig na nakatitig kay Jansen. Anong sabi mo? Taas noo namang tanong ni Jansen. I said, that's my chair. Pwesto ko yan. Ha? Kailan mo pa napangalanan ng mga upuan dito? May pangalan mo ba ito? Oh, mukhang wala naman ah. Pangaasar pa ni Jansen. Nagtitiim naman ang mga bagang ni Jeffrey at kitang-kita ni Olivia ang pagtalas ng mga mata nito. Hindi niya naisip na mangyayari ang tagpong iyon. Nakalimutan nga niya na mainit ang dugo ni Jansen kay Jeffrey dahil sa ginawa nito sa kanya noon. At kita rin naman niya na may bad blood na agad si Jeffrey kay Jansen sa obvious namang dahilan. Bago pa magkainitan ng dalawa ay sumingit na si Jaya. Dito ka na maupo oh. Doon na lang ako sa tabi nila Nanay Alice. Anito kay Jeffrey sabay tayo mula sa kinauupuan nito. Walang salita namang naupo si Jeffrey. Nasa kanan niya ito at sa kaliwa naman si Jansen. Pakiramdam niya tuloy ay naiipit siya sa dalawang maskuladong bato na anumang oras ay mag-uumpuga na. Ang mabuti pa ay kumain na tayo. Hindi maganda na pinaghihintay ang pagkain. Singit na ng lolo ni Olivia kaya saglit na natigil ang tensyon. Pero yun lang pala ang akala niya. Olivia ako na nagpalaman dyan. Sabihin mo lang kung gusto mo pa ha. Ani Jansen na naglapag ng pandesal na may palaman sa harap niya. You better eat rice in the morning, Ollie. Mas gusto mo ang rice sa umaga, right? Here, have some milk too. Sabi naman ni Jeffrey na sinandukan siya ng pagkain at sinalina ng gatas ng kanyang baso. Hindi naman madalas magkanin si Olivia sa umaga. Mas gusto niya ang pandesal at strawberry jam. Di ba, Olivia? Hindi nagpapatalong sabi ni Jansen. Hindi mo sigurado kung paano ginawa yung tinapay na yan. Mas mabuti sa kanya na kumain ng niluto rito para alam na malinis at safe sa kanila ni baby. Ani Jeffrey kay Jansen. Tumingin si Olivia sa lolo at lola niya para humingi ng saklolo. Pero mukhang wala rin naman balak ang mga ito na tulungan siya. Kunwari nga ay hindi pa sila napapansin ng mga ito. Kumain ka na, Olivia. Ako na maghahatid sa inyo ni Jaya mamaya sa shop. Ani Jansen sa kanya. What shop? You're working here? Baling sa kanya ni Jeffrey. Sa shop ni na lolo at lola. May pagawaan sila ng clay pot at ceramics dito. Malapit lang naman. Pumupunta ako roon para tumulong since wala naman akong ginagawa rito. Sagot niya. Hindi ba mabigat ang trabaho roon? Maybe you should rest here instead. Ani Jeffrey na si Jansen ang sumagot. Ayaw ni Olivia na walang ginagawa. At saka hindi naman mabigat ang trabaho roon at hindi naman siya pinapagod. Hayaan mo na lang kasi siya sa gusto niyang gawin. Bumalik ka na lang sa Maynila at kami nang bahala sa kanya rito. Maayos naman siya kahit wala ka. Salubong ang mga kilay na humarap si Jeffrey kay Jansen. Sino ka ba para paalisin ako? Nandito ako para sa mag-ina ko and I have all the rights to be here with them. Tama na. Awat na niya sa dalawa. Nasa harapan tayo ng pagkain oh. Kung hindi kayo titigil na dalawa,
ay mabuti pang iwan nyo na lang kami rito nang makakain kami ng payapa. Wala naman ang nagsalita pa sa dalawa matapos pagsabihan ni Olivia. Napapailing na nga lang siya sa isipan niya dahil siguradong hindi pa yun ang huli. Natapos naman ang walang nagbubugbugan ng almusal nila. Naghahanda na ngayon si Olivia para pumunta sa shop ng lolo niya. Paglabas niya ay naabutan niya si Jeffrey at Jansen na kapwa tahimik at hinihintay siya. Tara na Olivia, hatid ko na kayo ni Jaya. Ani Jansen na agad binweltahan ni Jeffrey. No, she's coming with me. Ako na ang maghahatid sa'yo, Ollie. And I'll stay with you. Gusto kong makita kung safe ang surrounding para sa inyo ni baby. Napabuntong hininga na lang siya dahil nagsisimula na naman ang dalawa. Sige na Jansen, si Jeff na lang maghahatid sa amin. May trabaho ka pa kaya mas mabuti nang mauna ka na. Sabi niya at matipid nang umiti kay Jansen. Mukhang aalma pa ito pero sa huli ay napakamot na lang sa ulo. Nanalo ka ngayon ungas. Dinig pa niyang sabi nito kay Jeffrey bago sumakay sa sasakyan nito at umalis. Ngiting tagumpay naman na lumapit sa kanya si Jeffrey at pinabuksan pa siya ng pinto ng passenger seat. Hindi muna ako uupo sa passenger seat, Jeff. Aniya at humimas sa tiyan niya na mukhang naunawaan naman ito agad. Yes, of course. Sige, dito na lang kayo sa backseat. I'll be your handsome driver muna sa ngayon. Tumangulang siya at nagpasalamat ng pagbuksan siya nito. Pagdating sa shop ay ginawa agad niya ang nakasanayan. Nag-ikot-ikot muna siya para batiin ang mga trabahante at tingnan ang lugar. Kasama niya si Jeffrey na nakasunod lang sa kanya at kanina patahimik. Ollie, who's that guy? Tanong nito nang silang dalawa na lang. Si Jansen? Baling niya rito. Hindi ito umimik kaya alam na agad niya na ito nga ang tinutukoy nito. Kaibigan ko lang si Jansen. Kapatid siya ni Jaya. Bakit ganun umastang lalaking yon kung kaibigan lang? May gusto sa'yo yon? Huminga ng malalim si Olivia. Noon pa man ay ganoon na si Jeffrey sa kanya. Kapag may ibang lalaki na umaaligid sa kanya na ayaw nito, ay hinaharang nito. Alam niyang ginagawa iyon ni Jeffrey noon dahil magkaibigan sila at concern ito sa kanya. Pero ngayon ay batid niyang iba na ang dahilan nito. Dito rin naman ang galing na gusto siyang ligawan, kaya mag-a-assume na siyang binabakuran na siya nito. Ang totoo ay may gusto nga si Jansen sa akin, pero nilinaw ko naman sa kanya na hanggang kaibigan lang ang maibibigay ko sa kanya. Naiintindihan naman niya yon. Paliwanag niya rito. Naiintindihan naman pala niya. Bakit kung maka-akto siya kanina, akala mo'y boyfriend mo? Ayokong inaasikaso kanya ng ganun. From now on, ako lang dapat ang gumagawa ng ganun sa'yo. Ako lang dapat ang maghahanda ng pagkain mo. Tatabi sa'yo sa pagkain at maghahatid sundo sa'yo rito. Tell that Jansen to back off. Parang may kuryente na kumiliti sa tagiliran niya nang marinig yun kay Jeffrey. Pinapangarap lang niya noon na pakiligin siya nito ng ganon at nangyayari na ngayon. Pero pinilit pa rin niyang supilin ng kilig. Ayaw niyang mag-take advantage ng lalaki kapag nalaman nitong kinikilig pa rin siya rito. Sa buong araw na pagtatrabaho niya sa shop, ay naroon lang si Jeffrey at nakamasid sa kanya. Naaliw pa nga yata ito sa panonood sa kanya, kaya nagpaturo rin ito kung paano gumawa ng clay pots. Hindi rin pala biro ang gumawa ng ganun. Akala ko madali lang. Anito habang sila ay pauwi. Wala naman kasi talagang madaling trabaho. Kahit ako rin naman noon ay nahirapan din. Kailangan mo lang kasi sa ganitong trabaho ay pasensya. At dapat banayad lang ang mga kamay mo. Kaya nga hindi bagay sa iyo ang ganitong klaseng trabaho dahil mabigat ang mga kamay mo. You think so? Pero parang masayang subukan. Gusto ko ring matutunan. Turuan mo pa ako at matututo rin ako. At yun nga ang ginawa ni Olivia. Sa tuwing nasa shop sila, ay tinuturuan niya ito sa paggawa ng clay pot na kalaunan ay natutunan din naman ito. Mabilis na dumaan ang isang buwan at nakagagawa na si Jeffrey ng dissenting output. Sa isang buwan na dumaan ding iyon, ay nakasanayan na niya ang pag-aalaga nito sa kanya. Ito ang palaging naghahanda ng pagkain niya, nagmamasahe sa mga binti niya kapag nangangalay na, at pinagtitimpla pa siya ng gatas sa gabi. Hindi naman siya nabigo sa ikalawang pagkakataon na binigay niya rito, dahil talagang nagpapakitang gilas naman ito sa panliligaw. Yun nga lang ay may ilang beses na niyang napagsasabihan ito, dahil sa pakikipag-away kay Jansen, katulad na lamang ngayon.
Para kayong mga bata. Pinagsabihin ko na kayo na tumigil na kayo sa pagbabangayan nyo, di ba? Sermon niya sa mga ito. Nakayuko naman ang dalawa na parang maamong tuta. Hindi naman ako nagsimula. Inangasan niya ako eh. Pinagbabawalan niya akong lumapit sa'yo. Hindi naman pwede yun. Dahilan ni Jansen. Bakit pa kasi lapit ka pa ng lapit? Hanggang kaibigan nga lang ang may ibibigay sa'yo ni Ollie. Pilit mo pa rin sinisiksik ng sarili mo sa kanya. Sagot naman ni Jeffrey. Tama na! Magsisimula na naman kayo ng away. Putol niya sa mga ito. Ikaw, Jansen, pulis ka pa man din, pero talagang ikaw pa naghahamon ng away? Dapat role model ka sa mga kabataan dito, kaso nagmistula pa kayo nagsasabong sa kanto. At ikaw naman, Jeffrey, ang sabi mo ay bibili ka lang ng prutas, tapos malalaman ko nakikipagsapakan ka na pala? Diyos ko, hindi na kayo mga bata. Malapit na nga mawala sa kalendaryo ang mga edad nyo, pero daig nyo pang mga binatang tambay riyan sa kanto. Si Jai ang nagsumbong sa kanya na nagsusuntukan na ang dalawa, kaya nang sunduin nila ang mga ito para awatin ay may mga bangas sa mga muka. I'm sorry, Ollie. I promise, hindi na ito mauulit. Calm down, okay? Baka mapano si baby eh. Nag-aalala at may panunuyo na depensa ni Jeffrey. Sorry rin, Olivia. Last na to, promise. Segunda naman ni Jansen. Napapailing na lang si Olivia sa dalawa. Ang lalaki na, pero parang bata naman kung mag-away. Talagang huli na to. Dahil kapag ito naulit pa, ay wag na kayong magpapakita sa akin. Banta niya sa mga ito. Magbati na kasi kayo, at taman ng bangayan. Hindi na kayo mga bata para mag-away pa ng ganyan. Nagkatinginan ng dalawa na parang nagsusukatan pa kung sino ang unang magsasalita. Kalaunan ay napabuntong hininga na lang si Jeffrey. I'm sorry bro. Pasensya na kung nayayabangan ka sa akin at pinapalayo kita kay Olivia. Hindi lang kasi ako sanay na may ibang lalaki na umaaligid at nag-aasikaso sa kanya at sa magiging anak namin. Ako ang ama ng anak namin at nandito ko para sa kanila. Ayoko rin kasing nahahati ang atensyon niya sa akin. Gusto ko ay sa akin lang ang atensyon niya. Kaya naiirita ako kapag nandito ka. Seryosong sabi ni Jeffrey. Lihim na kinagat naman ni Olivia ang dila para pigilan ang sarili na mapangiti. Iba talagang dating ng mga salita ng lalaki sa kanya. Alam naman niyang totoo yun at dama niya iyon. Sus, threatened ka lang dahil alam mong may gusto ko sa kanya. Sagot naman ni Jansen na kalaunan ay ngumiti rin naman. May gusto naman talaga ako kay Olivia noon pa, pero matagal na niyang nilinaw na hanggang kaibigan lang ako at tanggap ko na yon. Mukhang wala rin naman talaga akong pag-asa sa kanya dahil hindi naman yata talaga napalitan ng taong laman ng puso niya. Galit ako sa'yo pre, sa ginawa mo sa kanya. Pero nakikita ko naman na bumabawi ka na ngayon. Siguraduhin mo lang na iingatan at hindi mo nasasaktan si Olivia. Dahil kahit pa magkababata kayo at bilyonaryo ka, ay aagawin ko talaga siya sa'yo. Hindi na napigilan ni Olivia ang mapangiti nang makitang nagkamayan ng dalawa. Sa wakas ay nagkaayos din ang dalawa na sakit ng ulo niya. Ayan! O diba? Mas maganda na magkaayos kayo. Away pa kayo ng away eh. Maupo lang kayong dalawa riyan at gagamutin ko ng mga sugat nyo. Aniya at kinuha ang first aid kit para linisin ang sugat ng dalawa. Kinagabihan naman ay bumaba sa kusina si Jeffrey para magtimpla ng gatas ni Olivia. Nakagawian na niya iyon at gusto niyang ginagawa ang mga bagay na iyon para masigurong malusog ito at ang baby nila. Kukunin na sana niya ang baso nang tumunog ang cellphone niya. Napabuga agad siya ng mabigat na paghinga bago sinagot ang tawag. What is it, Geraldine? Matabang niyang sagot sa ex-girlfriend. Nilinaw na niya rito na hiwalay na sila pero hindi pa rin siya nito tinatantanan. I love you, hon. Please, come back to me. Hindi ka naman ganito before. You're head over heels in love with me before. Anito. Yeah, before Geraldine. Before. Iba na ngayon. Hindi na kita mahal, kaya tigilan mo na ako. Ano ba kasing meron ng pangit na nurse na yan at hindi mo maiwan? You can just be a father to her baby kung sa'yo talagang pinagbubuntis niya. Pero sa akin ka. She doesn't deserve you. She's a slut. Inagaw ka lang niya sa akin. Halos madurog ang cellphone niya sa mga naririnig mula sa babae.
Kung nasa harapan lang niya ito, ay baka ano pang nagawa niya rito, kahit na babae pa ito. Noon pa man, ay ayaw na niyang may nananakit o nangaapi kay Olivia. Siya ang unang nakikipag-away para rito, dahil best friend niya ito. Ano pa kaya ngayon na mahal na niya ang babaeng pinagsasalitaan ng hindi maganda? Don't you ever call Olivia like that, or I swear to God, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Alam ko ng lahat ng baho mo, Geraldine. Lahat ng mga indecent proposals na tinatanggap mo para lang sa career mo. Kaya bago mo pagsalitaan ng kung ano-ano si Olivia, tingnan mo muna ang sarili mo. May pinagsamahan naman tayo kahit papaano, Geraldine. Kaya nakakapagtimpi pa ako sa'yo. Pero once naguluhin mo ulit ako, pasensyahan na tayo. This will be my last warning, Geraldine. Mahabang banta niya rito bago tinapos ang tawag. Binlock niya na rin ang number nito. Siguro naman ay madadaan na ito sa pagbabanta niya. Uminom siya ng tubig para pakalmahin ang sarili. Ayaw niyang humarap kay Olivia na dala ang galit sa naging pag-uusap nila ni Geraldine. Nang kumalma ay dinala na niya ang gatas na itinimpla para kay Olivia. Kumatok muna siya sa pinto nito bago niya iyon marahang binuksan. Milk? Nakangiti niyang alok at itinaas ang baso ng gatas. Bumangon naman ito sa pagkakahiga at tinanggap ang gatas. Salamat. Kamusta na pala ang sugat mo? Hindi na masakit? Tanong nito na ang tinutukoy ay ang sugat sa gilid ng labi niya dahil sa suntukan nila ni Jansen. Ayos lang. The best ang nurse na gumamot sa akin kaya wala nang sakit. Hirit niya rito dahilan para matawa ito. Bolero. Hindi nagsasabi ako ng totoo. Ikaw ang pinakamagaling at pinakamagandang nurse na nakilala ko, Ollie. Ang nag-iisang nurse na hahayaan kong gamutin ako. Gabi na pero humihirit ka pa ng ganyan. Kung tungkol ito sa nangyari kanina, ay ayos na. Hindi na ako galit sa inyo ni Jansen. Basta wag na yung mauulit ha. Masaya nga ako na ayos na kayo Napangiti na lang siya habang pinagmamasdan ang mukha nito. Sa tuwing nakikita niyang nakangiti o tumatawa ito, ay para na rin nagdiriwang ang puso niya. Ngayon lang niya iyon naramdaman sa buong buhay niya. Sa dami ng babaeng dumaan sa kanya, si Olivia lang pala ang magbibigay sa kanya ng ganoong saya na para siyang dinuduyan sa alapaap. Aminado naman siyang marami na siyang babaeng nakalaro sa kama, mga sineryoso at hindi. Pero ngayon ay sigurado na siya na si Olivia na ang huling babaeng mamahalin niya. Hindi na siya makakapayag pa na makawala pa ito kahit nabakuran niya pa ito sa lahat ng lalaki. Naupo siya sa gilid ng kama at inaangat ang mga binti ng babae. Ipinatong niya ang mga iyon sa mga hita niya at marahang minasahe. Gabi-gabi niyang ginagawa yon dahil mabilis nang mangalay ang mga binti nito. Galing ang tip na iyon sa mami niya na palaging nangungumusta sa kanila. Wala ka pa rin bang pregnancy cravings? Tanong niya rito. Wala pa naman. Bakit? Excited ka? Oo. Gusto ko kasing maranasan na ibigay ang mga hihingin mo kapag may gusto si baby na kainin. Napatingin siya sa tiyan nito na medyo nakaumbok na. Napangiti siya at hinawakan ng tiyan nito. Daddy will give you anything you want, little one, because Daddy loves you. Sabi niya sabay tingin kay Olivia. Daddy loves you and Mommy. Nahuli niya ang kislap sa mga mata nito nang sabihin niya yon. Alam niya na mahal pa rin siya nito, pero hindi yun dahilan para mag-take advantage siya. Lahat ng ipinapakita at ginagawa niya para kay Olivia ay ginagawa niya ng may pagmamahal. Nangako siya sa sarili bago ito harapin na kapag nabigyan siya ng pagkakataon nito ay hinding-hindi niya iyon sasayangin. I love you, Ollie. Sabi niya sa babae habang nakatitig sa mga mata nito. Umaasa siyang makaririnig ng parehong tugon, ngunit nanatili lang na tahimik at nakatitig ito sa kanya. Napangiti na lang siya ng mapait at huminga ng malalim. Hihintayin ko na marinig na mag-I love you to ka sa akin, Ollie. Kahit gaano pa katagal, ay maghihintay ako. Sige na, magpahinga na kayo. I love you too. Mabilis nitong sabi na pumutol sa sasabihin niya. Siya naman ang natulala bago nag-sink in sa kanyang sinabi nito. Unti-unti ay napangiti siya kasabay ng mabilis na rigodon ng kanyang puso. Dala ng labis na saya
ay mabilis niya itong nilapitan at hinalikan sa labi. Natuwa pa siya nang tinanggap nito ang mga halik niya at tumugon pa ito. Napapikit na lang siya at ninamnam ang masuyo at puno ng pagmamahal na halik nila para sa isa't isa. Thank you, Ollie. I will make you happy. You and our baby. Iingatan at aalagaan ko kayo. I love you. Bulong niya matapos ng kanilang halikan. Nakadikit ang noo niya sa noo nito. Sa iyo ko na ipinagkakatiwala ang puso ko, Jeff. Sana'y wag mo na itong masaktan ulit. Mabilis siyang umiling at muling ginawaran ng halik ang labi nito. Never, Ollie. That will never gonna happen again. I promise. Love. Ang gabing yun na yata ang pinakamasayang gabi sa buhay ni Jeffrey. Nang maramdaman na sa wakas ay may puwang na ulit siya sa puso at buhay ni Olivia. Magkayakap at buong magdamag silang nagkwentuhan at binalikan ng ilang mga alaala nila na pawang purong ngiti at tawang idinulot sa kanila. Napakasarap lang sa pakiramdam niya na binabalikan nila ang mga nakaraan hindi na bilang magkaibigan kundi bilang dalawang puso na nagmamahalan. I will cherish you both. Mahal ko kayo. Bulong niya kay Olivia nang makitang nahihimbing na ito. Humalik pa siya sa noo at sa tiyan nito bago siya natulog habang yakap ito. Ngunit kinabukasan ay nabulabog ang umaga nila nang dumating ang mga magulang niya. Kasama ng mga ito ang mga magulang ni Olivia na kapwa nila hindi inaasahan. Sa kabilang banda ay kabado si Olivia at halos hindi makatingin sa mga magulang niya. Natatakot siya sa magiging reaksyon ng mga ito na itinago niya ang pagbubuntis niya. Pero nagulat siya nang yakapin siya ng mga ito. Hindi mo man lang kami yayakapin? Hindi mo ba kami na-miss, sweetie? Malambing na tanong ng daddy niya. Sa puntong iyon ay napakagat na lang sa ibabang labi niya si Olivia at ibinaon ang muka sa dibdib ng ama. Na-miss po, Dad. Sobra. Aniya at naluha nilang sa loob ng yakap nito. Ang mga alinlangan, agam-agam at bigat na dinala niya sa paglilihim sa mga ito ay napawi dahil sa isang mahigpit na yakap ng mga ito. Alam na namin ang totoo 3 months ago pa. Naghihintay lang kami na sabihin mo ito sa amin. Pero wala ka namang paramdam. Nakakatampo lang na sa lolo at lola mo ay nasabi mo sa kanila. But not to us. Anang daddy niya nang sila ay maupo sa living area. Katabi niya si Jeffrey na hawak-hawak ang kamay niya, kaharap ang mga magulang nila. Kahit ito ay wala ring idea na kinausap na pala ng mga magulang nito ang mga magulang niya at pupunta ang mga ito ngayon. Maiintindihan naman namin ang nangyari, anak, pero hindi kami natuwa na itinago mo pang lahat sa amin. Sabi naman ng mami niya, napayuko si Olivia. I'm sorry, Mami. Bala ko naman po talagang sabihin sa inyo. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. When? Kapag nakapanganak ka na? Natameme siya sa sinabi nito. Ako po ang may kasalanan, Tita Sylvia. Tito Clark. Biglang singit naman ni Jeffrey kaya napatingin siya rito. Kung noong simula pa lang itinanggap ko na agad ang totoo, na ako ang ama ng ipinagbubuntis ni Ollie at hindi ako nagduda, hindi sana siya mahihirapan na mag-explain sa inyo na mag-isa. Hindi sana siya lalayo sa akin at magtatago rito at ililihim ang totoo. I'm so sorry po. Your mom and dad also explained that to us, Jeff. And I'm telling you, hindi rin ako natuwa sa ginawa mo. Pero sa nakikita ko naman ngayon, mukhang natauhan ka naman na at mukhang nagkaayos na rin naman kayo. Sabi ng dad niya na nahuli pa niyang tumingin sa mga kamay nilang magkahawak. Yes, Tito. Pinagsisisihan ko na ang ginawa ko noon, kaya bumabawi ako kay Olivia ngayon. Mahal ko po si Olivia, Tita, Tito. Nakangiting sabi ni Jeffrey bago lumingon sa kanya. Hindi niya rin maiwasan ang umiti at magalak na sa harap ng mga magulang nila ay sinabi na nitong mahal siya nito. That's what we wanted to hear. Komento naman ng dad ni Jeffrey. Kaya nga rin kami nandito ay para pag-usapan ng kasal ninyong dalawa. Nagkatinginan sina Olivia at Jeffrey bago sabay na bumaling sa mami ni Jeffrey na tila excited pa. Kasal? Tanong ni Olivia, baka kasi nabungol lang siya. Yes! Is there any problem with that, dear?
Hindi naman kami papayag na walang kasalan na maganap. Hindi pwedeng anak lang ang mamagitan sa inyo. Mukha rin namang nagmamahalan na kayong dalawa. So what's the problem? Ako ma'am, walang problema sa akin. Ewan lang dito kay Ollie. Mukha yatang walang balak na magpakasal sa akin eh. Nakangising baling ni Jeffrey sa kanya. Halos mamula naman siya sa hiya at saya na suportado sila ng mga magulang nila. Sira ka. Bulong niya kay Jeffrey. Ang mga batang ito, hindi ko ine-expect na kayo rin pala talaga sa huli. Bakit pinatagal niyo pa? Anyways, what's important is magiging mag-in-laws na nga lang talaga tayo, Sylvia. Nagagalak pang komento ng mami ni Jeffrey na naka-abresyete sa braso ng mami niya. Walang mapagsidla ng saya sa puso niya habang pinagmamasdan ang mga magulang nila na masayang nagkukwentuhan. Sa napag-usapan ay ikakasal sila matapos niyang mga anak. Nanatili pa roon ng 3 araw ang mga magulang nila para makasama sila at makapamasyal sa mga sikat na tourist attractions sa Albay tulad ng Mount Mayon, Mayon Planetarium, Cagsawa Ruins at iba pa. Sinulit din nila ang mga araw na kasama ang mga ito bago bumalik ang mga ito sa Maynila at Canada. Samantalang sila ni Jeffrey ay nanatili pa rin sa Albay sa kagustuhan na rin niya dahil mas mapayapa roon at sariwa ang hangin. Sa 5 buwan ng pagbubuntis niya, ay dumating na rin ang paglilihi niya na hinihintay ni Jeffrey. Nagsisisi ka na ba ngayon naglilihi na ako? Tanong niya sa lalaki na humihikab pa. 3:00 pa lang kasi ng umaga pero ginising niya ito para magpabili ng strawberry na sinasawsaw niya ngayon sa bagoong. Nope, never. Para sa'yo at kay baby. Hinding-hindi ako magsisisi kahit pag gumising ako ng alanganing oras para bilhin ng gusto mo. Kahit pang gusto ko ay yung strawberry mismo na galing sa Baguio, tapos ikaw ang pumitas? Tinitigan siya ng matagal ni Jeffrey bago ito natawa. Pinapahirapan mo naman ako, love. Tumatawang sabi nito. Napangiwi na lang si Olivia. Akala ko ba hindi ka nagsisisi? Wag na nga. Bago pa magbago ang mood niya, ay nagawa na siyang lambingin kaagad ni Jeffrey. Biro lang. Of course, love. Lahat ay gagawin ko para sa'yo. Ipahahanda ko na palang agad ang chopper namin para mabilis ako makapunta sa Baguio at makabalik dito just in case. Anito na ikinatuwa na niya. Talaga? Yes po. Anything for you, love. Napangiti naman si Olivia at bilang bayad sa mga puyat at pagod ay hinalikan niya si Jeffrey. Thank you, Jeff. Love ka namin ni baby. Malambing niyang sabi. Love ko rin kayo ni baby. Tugon naman ito bago humikab na nauwi sa tawanan nilang dalawa. Gusto mo? Alok pa niya sa kinakain. Napanguwi naman ang lalaki sa strawberries na nasa bagoong. No thanks, love. Pilit ang iting tanggi nito na mas ikinatuwa niya. Ayaw rin naman talaga niya itong bigyan. Mabuti na lang at tumanggi. Bumalik din sila sa Maynila nang dumating ang 8 buwan ng pagbubuntis niya. Napagpasyahan nilang manatili sa mansyon ni na Jeffrey para mas mabantayan siya hanggang sa maisilang ang anak nila na isang malusog na baby boy. At pagtapos ng 6 na buwan ng kanyang panganganak, tulad ng napagkasunduan ng kanilang mga magulang, ay idinaos nga ang kanilang pag-iisang dibdib na dinaluhan ng mga taong naging saksi sa kanilang pagmamahalan. Malaki ang pasasalamat ni Olivia na hindi nagtapos sa masalimuot na ending ang kanyang buhay pag-ibig. Hindi naging smooth sailing ang lahat sa kanya. Marami rin siyang pinagdaan ng malubak na kalsada bago siya nakarating sa estado ng masayang pamumuhay na tinatamasa. Wala naman kasing perpekto sa buhay. Walang puro saya lang at hindi rin naman mananatiling puro lungkot lang. Ang buhay ay unpredictable. Hindi mo mahuhulaan ang ibibigay nito sa'yo at ang susunod na mangyayari sa buhay mo. Katulad na lamang ni Olivia. Nagsimula rin naman ang kwento niya sa unexpected night nila ng kanyang childhood best friend. Nabuntis siya nito ng pareho nilang hindi ginusto, pero kapwa sila ginulat ng tadhana nang baguhin ng gabing yun ang takbo ng kanilang mga buhay at pag-isahin ng kanilang mga puso. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!